nila. Tama? So, ganun po ang nangyayari. Tapos ngayon, yung mga tao, dahil instilled na sa mga kabataan nila na okay pumatay, dito nga po sa Dota, yung mga magkakaibigan, kapag magkakalaban, nagtatrash talkan pa eh. Wala ako pala eh. Medyo na ako. So, ganun. So, ngayon, ginagawa na nila ng application, yung natutunan nila. Ang galing talaga ng discipleship ng kaaway. Patago. So, ngayon, from Counter-Strike, from Dota, tapos ang sumunod, practice na natin. Alam niyo po sa amin, recently lang, may umaten ng debut sa isang town. Tapos pag uwi niya, napag-tripan siya ng isang grupo ng kabataan, pinakuha siya ng D4 dito. Trip lang. Ayos yung trip sa amin, ano? Okay, pupunta rin. Ganun po ang nangyayari ngayon. Iba na yung mga trip ng mga bata. Minsan makakakita kayo sa news. Talagang nagbabari lang yung ginawang baril. So, ganun po yung nangyayari. Kasi nga, meron tatlong bagay na nag-i-enslave sa mga kabataan ngayon. Immorality, violence, and depression. Nabalitaan niyo po ba sa news ang daming depressed na tao? Papakamatay. Bakit? Kasi wala na silang pag-asa. Kasi hindi nila natagpuan yung pag-asa sa Panginoon. Kasi hindi naman nila nakita. Dahil ikaw at ako na nakaupo dito ngayon, kasi na dapat nagkwento sa kanila, nagsabi sa kanila, eh, hindi. Tama ba? So, ganun po ang nangyayari. Na-depress sila. Nung na-depress sila, either dalawang bagay po yan eh. Malungkot sila, feeling nila wala silang pag-asa, mag-suicide sila. Tapos pangalawa, ma-depress sila, gumawa sila ng maling desisyon, katulad ng mag-boyfriend ng maaga. Alam niyo po sa church po namin, ang pinag-boyfriend namin, pinag-girlfriend namin, yung medyo hindi ayos ang itsura. Bakit po ganun? Kasi ikaw, kung maganda ka, alam mo maraming maghihintay sa'yo. Amen? Kung guwapo ka, alam mo, napipilahan ka eventually. Amen? Pero kung pangit ka, bukas, mas pangit ka na, sige na, mag-asawa ka na. Diba? Sino po dito ang gusto na mag-asawa? Wala, gusto na kumami. Ayan. So yun po, kailangan po una i-promote natin yung leaders natin. Ngayon, after po nun, we establish clear relationship with them. Tapos pangatlo, we establish values. Bakit po ganun? Kasi po, hindi po tatakbo ang youth ministry kung hindi natin may install yung mga ganitong bagay. Una, wala kang leader. Wala kang leader sa church. Paano mangyayari mag-grow kayo? Eh, leaders na, wala ka. Ano? Sino gagawa? Ikaw? Hirap po yun. Tama? Kasi kung ikaw lang, siguro kaya mo lang. Higit 20. Hirap ka na nun. Nakakatuwa po sa G12, 12 lang ang binigay sa'yo. Sabihin mo nga po, 12 lang. So yun po ang maganda sa atin. Kasi meron kang quota, meron ka ng limit. Diba? Kaya sabi sa'yo, dito lang. Dito lang. Tapos po, yan, may leader ka na. Ngayon, ano ipapatupad ng leaders mo? So dapat, meron kang values. Ngayon, may values ka, hindi naman maayos yung relationship mo sa leader mo. Sino po dito may